May mga lugar sa mundo na akala natin alam na natin ang lahat tungkol sa kanila. At isa doon ang Egypt. Pero kapag mas tiningnan mo pa ang kasaysayan nito, lalo lang itong nagiging kakaiba. Sa video na ito titingnan natin ang 10 pinakamisteryosong lihim na nakatago sa Egypt. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Number 10, ang Serapeum of Saqqara. May isang lugar na hindi agad napapansin ng karamihan. Hindi ito nasa ibabaw ng lupa, kundi nasa ilalim. Isang mahabang lugar sa ilalim ng lupa na tinatawag na Serapeum. Pero hindi para sa tao. Ang lugar na ito ay ginawa para sa mga apis bulls, mga sagradong hayop na iniuugnay sa Diyos na si Ptah at kalaunan kay Osiris. Ang mga baka na ito ay hindi ordinaryo. Pinipili sila ng maingat at habang buhay pa tinuturing silang parang Diyos. Pag namatay sila, binibigyan sila ng libing na katulad ng sa mga hari. Pero ang talagang nakakagulat dito ay ang laki ng mga bagay sa loob. Sa loob ng underground tunnels, may mga higanting stone sarcophagi, mga kabaong na gawa sa matitigas na bato tulad ng granite. At ang iba sa kanila, umaabot sa bigat na 10 tons. Kapag pumasok ka sa lugar, hindi yung design ng unang magpapabilib sa'yo, kundi ang kakaibang pakiramdam ng paligid. Parang maingat na ginawa ang lahat. Hindi ito yung tipikal na maliit na kabaong na nakatago sa gilid. Ito ay malalaking lalagyan nakalagay sa madidilim na silid sa ilalim ng disyerto. Nadiskubre ulit ang lugar noong 19th century ng French archaeologist na si Auguste Mariette. Sinundan niya ang hanay ng Sphinx sa Saqqara hanggang sa makita niya ang nakatagong complex na ito. At mahalaga iyon kasi sa loob ng mahabang panahon literal na nalunod sa buhangin ang lugar. Nakabaon, nakatago, parang sinadya talagang hindi makita. Pero nang muling natuklasan, nagbukas ito ng isang kakaibang bahagi ng kasaysayan ng Egypt. Isipin mo, isa sa pinaka-misteryosong lugar sa bansa, hindi para sa mga pharaoh, kundi para sa mga baka. At habang mas pinag-aaralan ito, lalo itong nagiging interesting. Dahil ang apis bull ay hindi basta pinipili, may specific na marka na hinahanap ang mga pari para masabing divine ang isang hayop. Kapag napili na, binibigyan ito ng espesyal na buhay. At kapag namatay ang baka, binibigyan ito ng kakaibang libing. At yun ang nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa lugar na ito. Hindi dahil hindi natin alam kung ano ito, alam natin ang gamit nito. Pero ang paraan kung paano ito ginawa, hindi inaasahan. Papasok ka na akala mo isa lang itong ordinaryong libingan. Pero ang makikita mo, isang madilim na mundo sa ilalim ng lupa, puno ng napakalalaking kabaong para sa mga hayop na itinuring na buhay na Diyos. Number 9, ang mga lihim na crypt sa Dendera Temple Complex. Ang templo ni Hathor sa Dendera ay kahanga-hanga na agad sa labas pa lang. Pero ang tunay na sikreto nito, hindi mo makikita agad. Nakatago ito sa ilalim. Sa ilalim ng pangunahing istruktura, may mga makikitid na silid sa ilalim ng lupa. Tinatawag na crypts. Dito inilalagay ang mga sagradong bagay at kagamitan na ginagamit sa mga ritual. Hindi ito bukas sa lahat noon. Maraming bisita ang hindi agad naiisip na may ganitong bahagi ang templo. Mapapansin mo agad, iba ang pakiramdam, masikip, tahimik, at parang may tinatagong kwento ang bawat pader. Hindi tulad ng malalawak na hall ng templo, ang mga lugar na ito ay parang sinadya talagang itago. Sa mga ukit makikita ang iba't ibang Diyos, mga gamit sa ritual at mga simbolo na konektado sa relihiyon ng sinaunang Egypt. Pero ang mas interesting, ang ilang larawan dito ay naging dahilan ng maling paliwanag sa panahon ngayon. May isang ukit na madalas ituro ng iba bilang ebidensya ng sinaunang teknolohiya. Parang bumbilya daw. Pero ayon sa mga Egyptologist, wala itong kinalaman sa teknolohiya. Simbolo lang ito. May kinalaman sa paglikha, mga kwento at mga ritual. Pero kahit mali ang paliwanag, may isang bagay na malinaw. Ibang-iba ang itsura ng mga larawang ito kumpara sa inaasahan ng karamihan. Parang may dalawang buhay ang templo. Sa ibabaw, nandyan ang malalaking haligi, ang engranding design, yung tipikal na inaasahan mo sa Egypt. Pero sa ilalim, may ibang mundo. Mas tahimik, mas lihim. Dito mo mararamdaman na ang templo ay hindi lang para ipakita, kundi may mga bahagi na para lang sa iilang tao. Hindi ito para sa publiko noon. Ito ay para sa mga pari, para sa mga ritual, para sa internal system ng templo. At dahil mas maliit ang espasyo, mas personal ang pakiramdam ng mga ukit at mas kakaiba. Karamihan sa nakikita natin ngayon sa templo ay mula sa panahon ng Ptolemaic period at Roman period Egypt. Hindi ito galing sa pinakamaagang panahon ng Egypt, pero bahagi ito ng mas huling panahon ng kanilang kasaysayan.
Dahil kahit nagbago na ang panahon at pamumuno, patuloy pa rin ang tradisyon. Hindi ito simpleng lumang templo. Isa itong mas pinaunlad na sistema na nagpapatuloy kahit nag-iiba ang mundo sa paligid nito. Number 8, ang Valley of the Golden Mummies. Sa malayong bahagi ng Western Desert ng Egypt, sa Baharia Oasis, may natuklasan ang mga archaeologist na talagang kakaiba. Tinawag itong Valley of the Golden Mummies, isang malaking libingan mula sa panahon ng Greco-Roman Egypt, at ang mga mummy dito, hindi ordinaryo. Marami sa kanila ay may gintong dekorasyon, may painted masks at mas detalyadong balot. Ito ay isang libingan sa gitna ng disyerto, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng turista. Pero ang pinaka nakakagulat, ang dami nito. Sa simula, akala nila iilang mummy lang ang makikita. Pero habang naghuhukay sila, lalong dumarami at napagtanto nila, isa itong malaking necropolis, isang buong libingan ng komunidad, posibleng umabot sa daan-daan o higit pa. Hindi ka na tumitingin sa isang lihim na silid lang, kundi sa isang buong nakatagong mundo sa ilalim ng buhangin. At dahil galing ito sa huling panahon ng Egypt, iba rin ang itsura ng mga mummy. Hindi katulad ng classic Egyptian style na inaasahan ng karamihan. Mas may halong impluensya mula sa ibang kultura na parang ipinapakita kahit sa kamatayan nagbabago rin ang estilo ng isang grupo ng tao. May kakaibang pakiramdam sa Valley of the Golden Mummies. Hindi lang dahil sa dami ng mummy, kundi dahil ipinapakita nito na ang Egypt ay mas malawak pa sa mga kwentong nakasanayan natin. Hindi ito nasa tabi ng Nile. Nasa isang oasis ito sa gitna ng disyerto. At kabilang ito sa mas huling panahon ng kasaysayan ng Egypt. Kaya madalas, hindi ito nabibigyan ng pansin kumpara sa panahon ng pyramids. Pero kung titignan mo mismo ang lugar, isa ito sa pinakakitang-kita at madaling tandaan na natuklasan sa panahon ngayon. At may isa pang mahalagang bagay na ipinapakita ng lugar na ito. Hindi tumigil ang Egypt matapos ang panahon ng mga unang pharaoh at ng Great Pyramids. Nagpatuloy ito, nagbago. Naging mas komplikado habang tumatagal. Ang Baharia Cemetery ay patunay na may mga tunay na komunidad, may sariling tradisyon at may sariling paraan ng paglilibing na nanatiling nakatago sa ilalim ng buhangin sa loob ng maraming siglo. Number 7, ang Osirioon sa Abydos. Ang Abydos ay isa sa pinakasagradong lugar sa sinaunang Egypt. Malapit ito sa Diyos na si Osiris, ang Diyos ng mga patay. Pero may isang bahagi dito na mas lalo pang nagpapaisip. Sa likod ng templo ni Seti I, may isang istruktura na halos nakatago at mukhang mas matanda pa kaysa sa inaasahan. Ito ang Osirioon, isang lugar sa ilalim ng lupa na gawa sa napakalalaking bato na may parang isla sa gitna na napapalibutan ng mga daanan ng tubig. Kapag nakita mo ito, ang unang papasok sa isip mo, iba ito kumpara sa buong templo. Mas mabigat ang dating, mas seryoso, parang may ibang mundong nakatago sa likod ng isang maayos at eleganteng templo. Kadalasan, inuugnay ito kay Seti I at pinaniniwala ang simbolikong libingan o lugar para sa ritual para kay Osiris. Hindi ito gawa ng hindi kilalang grupo, may kasaysayan ito. Ang laki ng mga bato, ang lokasyon na bahagyang nasa ilalim ng lupa, at ang tubig na madalas naiipon sa loob. Dahil sa itsura nito, madalas isipin ng iba na mas matanda pa ito kaysa sa ibang Egyptian structures. At doon nagsisimula ang iba't ibang theory. Pero kahit wala ang mga teoryang iyon, sapat na ang totoong kwento para maging interesting ang lugar. Ang Abydos ay sentro ng pagsamba kay Osiris, isa sa pinakamahalagang Diyos sa Egypt. Kaya normal lang na may ganitong istruktura, madilim, mabigat at parang libingan na konektado sa lugar na iyon. May alam din ang mga historian tungkol dito. Alam nila kung saan ito nakapwesto sa kasaysayan at relihiyon ng Abydos. Pero kahit may paliwanag, hindi pa rin ito nagiging ordinaryo. Ang Osirioon ay parang isa sa mga lugar sa Egypt na hindi lang dapat naiintindihan, kundi dapat nararamdaman. Hindi ito yung tipong titingnan mo lang at maiintindihan agad. Kailangan mo siyang maranasan. Yung patag na bahagi sa gitna, yung tubig sa paligid, yung malalaking bato at yung lokasyon nito sa likod ng isang napakalaking templo. Lahat ng iyon lumilikha ng kakaibang pakiramdam na mahirap alisin sa isip. At kakaiba rin ito kumpara sa ibang sikat na lugar sa Egypt. Dahil kahit kilala ang Abydos, karamihan sa tao, alam lang ang templo ni Seti I, lalo na dahil sa ganda nito at sa sikat na listahan ng mga hari. Pero itong Osirioon sa likod, maraming hindi man lang alam na nandyan ito. At kapag nakita mo na, mahirap na itong makalimutan. Pakiramdam mo, may tinatagong bahagi ang Egypt na hindi agad ipinapakita. Hindi lang dahil hindi ito sikat, kundi dahil parang kabilang ito sa mas tahimik, mas madilim na bahagi ng kanilang sagradong istruktura.
Number 6, ang Tonis Heracleon ang nalunod na lungsod. Ang pangalan na ito ay parang nasa pagitan lang ng history at alamat. Binabanggit ito sa mga sinaunang sulat, pero ang mismong lungsod parang naglaho na lang. Nasa ilalim ng tubig ng Abukir Bay, malapit sa Nile Delta. Parang bumalik ito, hindi lang basta sirang lugar, hindi lang simpleng guho. Hindi rin ito iilang estatwa lang. Isa itong buong lungsod na nakalubog sa ilalim ng dagat. May mga templo at malalaking estatwa at pati mga pang-araw-araw na gamit. Nandun pa rin, nakabaon sa putik sa loob ng mahigit 1,000 years. Ipinapakita nito ang ibang side ng Egypt, hindi lang disyerto. Kadalasan, kapag iniisip natin ang Egypt, naiisip agad natin buhangin, pyramids at init. Pero dito, iba ang pakiramdam. Madilim na tubig at putik at mga higanteng estatwa na hinugot mula sa ilalim ng dagat. Mahalaga ang lungsod na ito noon at isa itong pangunahing daungan bago pa sumikat ang Alexandria. Kaya hindi nakakapagtaka na napakaraming natagpuan dito. Hindi ito simpleng baryo o maliit na shrine. Isa itong gateway ng Egypt papunta sa Mediterranean world. Dito umiikot ang kalakalan, paniniwala at pamamahala. Pero sa paglipas ng panahon, dahil sa paggalaw ng lupa at hindi stable na kondisyon ng delta, unti-unti itong lumubog. Hindi ito nawala dahil sa hiwaga. May paliwanag ang siyensya. Ibang klase pa rin ng epekto kapag nakita mo ang mga natagpuan doon. Estatwa, guho ng templo, barko, barya at angkla. Lahat iyon nagpapakita ng isang lungsod na hindi basta iniwan, kundi parang bigla na lang nawala, diretso sa ilalim ng dagat. Number 5, ang nawawalang labyrinth ng Hawara. Ito na yon, ang tinatawag na labyrinth sa Hawara. Malapit ito sa piramid ni Amenemhat III sa lugar ng Fayum. At base sa mga lumang kwento, hindi ito ordinaryong gusali. Sobrang laki nito na kahit ang mga sinaunang manunulat parang nahirapang ipaliwanag kung gaano ito kahanga-hanga. Si Herodotus mismo ay nagsulat tungkol dito. At ayon sa kanya, isa itong napakalaking lugar na puno ng daan-daang silid at pasilyo. Isang lugar na magulo ang ayos, parang pasikot-sikot na daanan. At may ilan pang nagsabi na mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa pyramids. Pero ito ang problema, wala na ito ngayon. Halos wala nang natira sa ibabaw ng lupa. Sa paglipas ng panahon kinuha ang mga bato nito at ginamit sa ibang konstruksyon. Kaya kapag pumunta ka sa lugar ngayon, hindi mo agad mararamdaman kung gaano ito kaganda noon. Dahil ang labyrinth na ito, parang multo ng isang napakalaking istruktura. Alam natin na may isang bagay na napakalaki ang dating nandito. May ebidensya, mga sulat at may bakas. Pero ang mismong gusali, halos wala na. At dahil doon, naiwan ang isang malaking tanong. Isang misteryo na patuloy pa ring pinag-uusapan hanggang ngayon. Kahit ang salitang labyrinth, lumawak ang kahulugan sa iba't ibang kultura bilang simbolo ng komplikado at magulong sistema. At nagsimula iyon sa kwentong ito sa Egypt. Mas lalong nagiging interesting ito dahil galing ito sa Middle Kingdom Egypt. Isang panahon na madalas hindi gaanong napapansin kumpara sa Pyramid Age o New Kingdom. Pero malinaw, ang mga hari noon ay seryoso sa paggawa. Ibig sabihin, ang mga nawawalang kababalaghan ng Egypt ay hindi lang galing sa pinakasikat na panahon nito. May iba pa na tuluyan nang nawala sa paningin. Number 4, ang Wadi al-Jarf ang nakatagong harbor na nagbago sa kwento ng pyramids. Kapag iniisip natin ng Egypt, madalas ang pumapasok sa isip ay pyramids, templo, libingan at disyerto. Pero bihira nating isipin na may bahagi rin ito ng kasaysayan na konektado sa dagat. At doon pumapasok ang Wadi al-Jarf. Isang lugar sa baybayin ng Red Sea na parang nagbigay ng bagong pagtingin sa Egypt. Hindi lang sila gumagawa ng monumento, may maayos din silang sistema sa paglalakbay at sa dagat. Ayon sa Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, ang lugar na ito ay isang harbor na ginagamit noong 2600 BCE sa panahon ni Khufu, ang parehong pharaoh na nagpatayo ng Great Pyramid. Makikita dito ang isang L-shaped na structure na umaabot papasok sa tubig. Habang mas pinag-aaralan ang lugar, mas marami pang natuklasan. May mga lagusan na inukit sa batong burol. May malalaking angkla na bato. May mga lalagyan na may sulat. At may mga bakas ng ulat ng pamamahala. Hindi ito simpleng pantalan lang. Isa itong organisadong sistema na nagpapakita kung paano talaga gumagalaw ang ekonomiya at proyekto ng Egypt noon. At doon nagbabago ang pananaw natin. Hindi lang sila gumagawa ng malalaking bato. Isa rin silang organisadong grupo ng tao na marunong magplano, mag-transport at mag-manage ng malalaking proyekto. Sa mas malalim na pag-aaral sa Wadi al-Jarf, mas lalong nagiging interesting ang lugar. Ayon sa mga archaeologists, marami sa mga natagpuang jars at anchors dito ay may mga inscription.
Ayon sa mga archaeologists, marami sa mga natagpuang jars at anchors dito ay may mga ukit na sulat. Hindi lang basta gamit, may sistema, may record. At ang mga lagusan sa ilalim ng lupa isinara gamit ang malalaking limestone blocks kapag hindi ginagamit ang daungan. Kaya kung iisipin mo, hindi ito basta sira lang. Parang isang machine na gumagana depende sa panahon. May mga panahon na tahimik ito, sarado, walang galaw. Tapos pagkailangan bubuksan ang mga gallery, ihahanda ang mga bangka, aayusin ang supplies, at biglang magiging buhay ang buong lugar. At doon mo makikita ang ibang side ng sinaunang Egypt. Hindi lang ito tungkol sa malalaking monumento. Ipinapakita ng Wadi al-Jarf na ang parehong civilization na kayang magtayo ng Great Pyramid of Giza ay kaya ring mag-manage ng isang organized na coastal operation. Ayon sa mga pag-aaral, ang dami ng gallery, anchors at mga building sa lugar ay nagpapakita na maraming taong nagtrabaho rito. May isang gusali pa nga na posibleng tinirhan ng daan-daang manggagawa. Hindi ito basta-basta. Hindi ito random na daungan, planado ito. At dahil doon nagbabago ang tingin natin sa Egypt, hindi na lang ito koleksyon ng hiwa-hiwalay na monuments. Parang isa itong malaking sistema na konektado ng mga tao, trabaho at organisadong galaw. Pero ang pinaka nagpabago talaga sa kwento ng lugar na ito ay ang natuklasan noong 2013. Sa parehong site nakakita ang mga archaeologists ng mga lumang papiri, mga sinaunang dokumento. Kasama dito ang mga sulat ng isang opisyal na tinatawag na Merer. At ang mga dokumentong ito, ang pinakamatandang may sulat na papyrus na natagpuan hanggang ngayon. Hindi ito kwento, hindi ito alamat, totoong record ito. Sa mga sulat ni Merer, detalyado niyang ikinuwento ang araw-araw na trabaho nila sa panahon ni Khufu. Inilalarawan niya kung paano nila dinadala ang limestone mula sa quarry papunta sa Giza Plateau. Dumadaan sila sa mga water routes na konektado sa Pyramid Complex at dito nagiging kakaiba ang karanasan. Karaniwan, ang Old Kingdom ay parang malayo, parang tahimik na nakatago sa likod ng bato. Pero dito, parang naririnig mo sila. Makikita mo ang araw-araw na buhay, trabaho, oras at pagkain. Hindi na ito malabo, hindi na ito puro monumento, parang buhay na ito. Sa mga record may isang grupo na binubuo ng halos 40 na tao. Sila ang nagdadala ng mga bato, gumagalaw sa mga daanan ng tubig at tumutulong sa pagpapanatili ng mga proyekto ng hari. May mga pahiwatig pa tungkol sa kanilang pagkain, may gantimpala at koneksyon sa pamumuno ng hari. At ito ang hindi kayang ipakita ng mga pyramids, ang kilos ng mga tao. Maiisip mo ang mga taong pabalik-balik, nagbubuhat ng bato, natutulog sa pagitan ng trabaho at nagtutulungan para mapatakbo ang mas malaking proyekto. Dahil minsan, dahil sobrang laki at sikat ng pyramids, nagiging parang abstract na lang sila. Pero ang Wadi al-Jarf, ibinabalik sila sa realidad. Ipinapakita nito ang tao, sistema, plano at hirap sa likod nito. At yung coastal side ng Egypt na madalas hindi natin naiisip, may isa pang kakaibang detalye sa lugar na ito, ang lokasyon mismo. Nasa baybayin ito ng Red Sea, isang tahimik at medyo liblib na lugar. Ang mga lagusan ay hinukay sa gilid ng bundok. Pagkatapos isinara at iniwan, parang may tinagong sikreto. Ang ilang papyri ay natagpuan malapit sa mga limestone blocks na ginamit pang sara sa mga lagusan. At ang ilan sa kanila ay nakaligtas hindi dahil sa perfect na kondisyon, kundi dahil gumalaw ang kanilang posisyon at hindi sila tuluyang nabulok sa tubig. At dahil doon, nagkaroon tayo ng isang bihirang pagkakataon na makita ang isang bahagi ng kasaysayan na kadalasang nawawala. Hindi ang mga hari, hindi ang mga monumento, kundi ang mga taong nagtatrabaho sa likod nito. Minsan ang maliliit na aksidente sa pag-preserve ang nagbibigay ng pinakamahalagang impormasyon sa archaeology. Sa loob ng higit sa 4,500 years, nakatago lang ang mga sulat ng isang mga manggagawa malapit sa isang lihim na harbor sa Red Sea. Hindi ito tulad ng ibang Egyptian discoveries na puro ginto o malalaking estatwa. Ito ay simpleng trabaho. At dahil trabaho ito, mas ramdam mo ang pagiging totoo nito. Ipinapakita ng lugar na ito ang isang malaking sistema na konektado sa pagmimina ng tanso sa Sinai Peninsula. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat, biglang lumalawak ang larawan. Nile Valley, Desierto, Pantalan, Red Sea, Sinai at mga proyekto ng hari. Lahat ng ito magkakaugnay. At dun mas nagiging kapansin-pansin ng tunay na kwento ng Egypt. Hindi lang ito tungkol sa iilang monumento, kundi isang buong system na gumagana sabay-sabay. Number 3, ang Osiris Shop sa ilalim ng Giza Plateau. Ang Giza ay isa sa pinakakilalang lugar sa buong mundo.
Kapag binanggit ito, automatic na pumapasok sa isip natin ang Great Pyramid of Giza, ang Great Sphinx of Giza, at ang malawak na disyerto. Pero may isang bagay na halos walang nakakaalam. May isang malalim na hukay na nakatago mismo sa ilalim ng lugar na yon. Hindi sa malayong bahagi ng Egypt, kundi sa ilalim mismo ng isa sa pinakasikat na lugar sa mundo, ang Osiris Shop. Ito ay isang hukay na umaabot sa iba't ibang lalim. Sa ilalim may mga silid, malalaking kabaong, tubig at isang lugar na parang libingan at ritual. Matagal na itong alam ng ilang tao sa lugar. Ayon sa mga kwento ni Zahi Hawass, noon pa, ginagamit ng mga lokal ang tubig sa loob ng hukay sa mga paraang ngayon ay parang kakaiba pakinggan. Pero kalaunan sinimulan itong pag-aralan ng mas seryoso. Isa itong lugar na umaabot sa halos 100 feet ang lalim mula sa ibabaw ng Giza Plateau. Base sa mga pag-aaral, may 3 patayong hukay ang istruktura at 3 antas. Sa una, may isang silid at isa pang mas malaki na may 6 na maliliit sa paligid. At sa pinakailalim, may isang silid na may malaking kabaong sa gitna. Ang gitnang bahagi, ginamit pa sa mas huling panahon ng Egypt. Hindi ito isang beses lang ginamit. Isa itong lugar na paulit-ulit na natutuklasan at ginagamit ulit sa iba't ibang panahon. Parang kahit ang mga sinaunang Egyptian mismo, binabalikan at binibigyan ng bagong kahulugan ng lugar na ito. Hindi ito simpleng libingan, isang lugar na ginamit sa iba't ibang panahon na may 4 na lumang haligi sa ibaba na nagbibigay ng mas misteryosong pakiramdam. Sa pinakailalim ng Osiris Shop, makikita mo ang isang kakaibang setup. May mga haligi na inukit direkta sa bato nakapalibot sa isang pahaba na hukay. Sa gitna nito, isang malaking kabaong na gawa sa bato. At sa paligid, may malinaw na tubig na nakapalibot sa 3 gilid. Parang isang maliit na isla sa gitna ng dilim. Ayon sa mga ulat ni Zahi Hawass, noong muling sinimulan ang paghuhukay, punong-puno ng tubig ang pinakailalim na bahagi. At sa simula, ang takip lang ng malaking kabaong ang nakikita. Habang mas nilinis ang lugar, lumabas ang buong itsura nito. Isang lugar sa gitna na parang sinadya talagang ilagay. May mga nagsasabing ang design nito ay parang simbolo ng bahay sa hieroglyphs. Pero kahit alisin mo ang lahat ng theory, ang itsura pa lang ng lugar, sapat na para makaramdam ka ng kakaiba. Isipin mo, baba ka sa ilalim ng Giza, tapos makikita mo mga haligi, isang malaking kabaong at tubig sa paligid, lahat sa loob ng madilim na espasyo. Hindi na nakakapagtaka kung bakit napakaraming kwento at haka-haka ang lumabas tungkol dito. May mga nagsasabing may mga lihim na tunnel daw na kumukonekta sa Great Sphinx of Giza at sa Great Pyramid of Giza. Pero sa totoo lang, hindi na kailangan ng dagdag na kwento. Ang totoong detalye pa lang, sapat na para maging misteryoso. At bukod pa dito, ang pangalang Osiris Shop ay lalo pang nagdadagdag sa misteryo. Dahil ayon kay Hawass, maaaring konektado ito kay Osiris, ang Diyos ng mga patay. Yung tubig sa ibaba at ang lokasyon nito sa Giza ay maaaring simbolo ng bahay ni Osiris. Pero kahit hindi lahat ng eksperto ay sang-ayon dito, isang bagay ang sigurado. Hindi ito basta butas sa lupa. Bahagi ito ng isang sagradong lugar. Parang sinadya itong maging para sa ilalim, nakatago at hindi madaling puntahan. Ganun pa man, binabago nito ang paraan ng pagtingin natin sa Giza. Hindi nito binabago ang itsura ng paligid. Hindi nito binabago ang nakikita natin sa ibabaw, pero dinadagdagan nito ng lalim ang lugar, literal. Dahil sa ilalim ng buhangin at bato, may isa pang mundo. Hindi lang ito tanawin, isa itong lugar na may patong-patong na kasaysayan at mga lihim sa ilalim. Number 2, ang mga nakalimutang royal tombs ng Tanis. Kung ang Tutankhamun ang pinakasikat na discovery sa Egypt, ang Tanis naman, parang kwento na halos nakalimutan. Hindi maliit ang natuklasan sa Tanis, napakalaki nito. Royal tombs, ginto, pilak, mga mask, alahas, at iba't ibang mahalagang gamit. Pero kahit ganoon, maraming tao ang halos hindi pa rin alam ang kwentong ito. Isa sa dahilan, ang lokasyon nito. Hindi ito nasa Valley of the Kings, nasa Nile Delta ito. At dahil doon iba ang pakiramdam ng lugar, mas basa, malambot ang lupa, at hindi tugma sa classic na imahe ng Egypt na puro disyerto. Noong 1939 at 1940, sinimulan ng French archaeologist na si Pierre Montet ang paghuhukay sa lugar. At dito niya natuklasan ang isang royal necropolis, isang buong libingan ng mga hari. Kasama dito ang libingan ni Susenes I. Ayon sa Egyptian Museum Cairo, ang Tanis Necropolis ay isa sa pinakamahalagang mga natuklasan ng mga hari noon. Hindi lang ito isang libingan, isa itong buong sementeryo. Habang naghuhukay si Montet, sunod-sunod ang natuklasan niya.
May mga libingan na nakatago sa likod ng mga pader. May mga pasukan na tinakpan ng malalaking batong granite. At sa likod ng mga iyon, mga buo at hindi pa nagagalaw na libingan ng hari. At iyon ang bihirang mangyari sa Egypt kahit ang libingan ni Tutankhamun na sikat sa buong mundo ay napasok na noon pa. Pero sa Tanis, iba ang kwento. Marami ang laman at buo pa pero hindi ito perpektong libingan. Dahil sa klima ng Nile Delta, maraming bagay ang nasira. Ang mga katawan ng kahoy na kabaong hindi nag-survive ng maayos. At doon nagiging kakaiba ang itsura ng natuklasan. Hindi ito tulad ng dry at maayos na libingan sa disyerto. Ito ay parang treasure na hinukay mula sa putik at sa paglipas ng panahon. Si Susenes I ay natagpuan sa loob ng isang pilak na kabaong, isang anthropoid coffin. At ang kanyang funerary mask ay itinuturing na isa sa pinakamagagandang natuklasan sa Egyptian Museum Cairo. Dahil dito tinatawag siya minsan na Silver Pharaoh. Hindi lang siya. Sa parehong lugar natagpuan din ang isang kakaibang silver coffin na may ulo ng falcon na pag-aari ni Shoshenq II. Ang iniisip nila, ginto, pintura sa pader at tuyong disyerto. Pero sa Tanis, iba ang kwento. Pilak, basa na lupa at isang lugar na hindi mo inaasahan. Bagamat ang Tanis ay tunay na Egyptian sa lahat ng aspeto, galing ito sa isang panahon na bihirang mapag-usapan sa mga dokumentaryo. Ito ay bahagi ng Third Intermediate Period Egypt. Isang panahon na madalas parang daan lang sa pagitan ng mas sikat na panahon. Pero ang mga natuklasan dito ay nagpapakita na hindi ito simpleng epekto lang ng dating ganda o lakas. Ang pagkakagawa, napakataas ng kalidad. Ang mga libingan, maayos at detalyado. At ang sistema ng pamumuno, mas komplikado kaysa sa inaakala. Buhay pa rin ang kultura ng mga hari sa Egypt noong panahong iyon. Dahil sa Tanis, mas naintindihan ng mga historya ng pamilya ng mga hari at kung paano sila inililibing noon. Sa madaling salita, ang Tanis ay parang isang nakatagong chapter ng Egypt na akala ng marami ay maliit lang. Pero sa totoo, napakayaman, napakaimportante at kahanga-hanga. Pero may isa pang kakaibang detalye sa kwento, ang timing. Dahil nung nadiskubre ito ni Pierre Montet, eksakto ring nagsisimula ang World War II habang may malaking natuklasan sa Egypt. Ang mundo naman ay nasa gitna ng kaguluhan at dahil doon hindi nabigyan ng sapat na atensyon ang natuklasan. Naantala pa ang paghuhukay. Isipin mo, isa sa pinakamahalagang natuklasan sa Egypt ay nangyayari pero halos walang nakapansin dahil abala ang buong mundo sa digmaan. Ayon sa mga ulat, 7 libingan ng mga hari ang natagpuan sa Tanis at 3 sa mga ito ay hindi talaga nagalaw. Pero sa kabila nito, hindi ito naging kasing sikat ng dapat sana sa loob ng maraming taon. Parang dahil sa kasaysayan mismo, naisantabi ito. Number 1, ang Cave of the Beasts. Matatagpuan ito sa malayong bahagi ng disyerto sa timog kanlurang Egypt, isang lugar na napakahirap puntahan. Napapalibutan ito ng isa sa pinakamahirap na kapaligiran sa mundo. May libu-libong sinaunang guhit na hanggang ngayon hindi pa rin lubusang naiintindihan. Matatagpuan ito sa Wadi Sura, malapit sa Gilf Kebir Plateau. At ang pakiramdam ng lugar, parang nasa gilid ka ng mundo. Ayon sa University of Cologne, may mga 8,000 larawan dito. Kasama dito ang mga kakaibang nilalang, mga pinaghalong anyo na dahilan kung bakit tinawag itong Cave of the Beasts. Ang mga larawang ito ay nagbibigay ng pag-unawa sa buhay at paniniwala ng mga tao mahigit 8,000 years ago. Pero may mas malalim pang epekto ito. Binabasag nito ang karaniwang imahe natin ng Egypt. Kapag sinabing Egyptian mystery, madalas ang iniisip natin ay mga libingan, mga pyramid at mga nakatagong silid. Pero ang Cave of the Beasts mas matanda pa doon. Ito ay mula sa prehistoric na panahon, bago pa ang mga pharaoh. At konektado ito sa isang panahon kung kailan ang Sahara Desert ay hindi pa tuyong-tuyo tulad ngayon. Ang mga drawing dito, hindi ginawa para sa mga hari, hindi rin para sa malaking templo. Ito ay gawa ng mga sinaunang tao para ipakita ang kanilang mundo, paniniwala at karanasan. At hanggang ngayon hindi pa rin natin lubos maintindihan kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng lahat ng ito. At dito nagtatapos ang listahan. Kaya ang tanong, ilang lihim pa kaya ang nakatago sa Egypt na hindi pa natin natutuklasan?